Good morning mga ka-green thumb! Magluluto naman tayo ng talong ulit. Ito pong talong ay galing sa aming garden. Ayan, bagong pitas. Dito lang po yan sa aming garden. Naganda po tayo ng cornstarch. Meron din tayong breading mix. Ipinagsama ko na dyan. Hinaluan ko na yan ng konting paminta at saka isang itlog. Meron tayong dry. At meron din tayong wet. Ayan. Gagawa tayo ng talong na sisig. Ayan. Eggplant sisig. Masarap po yan. Tara, tayo na pong gumawa. At ito na nga po. Nahalo ko na nga po yung cornstarch. Pinagsama ko po sa breading mix. At nilagyan ko po ng isang itlog, paminta, at saka pampalasa. Meron tayo dyan. Ayan. Breading mix. Ito po yung ginamit ko. Yung ganyang brand at saka yan po yung cornstarch. Meron din tayo dyang Reno, liver spread at saka mayonnaise, paminta. Yan po ang mga lahok ng ating talong sisig. Ayan, at tagayat na nga po natin yung mga talong na cubes lang yan. Kung maliliit na hiwa ang ginawa ko, ito po ay 5 talong. Ayan, isasama na po natin dito sa ating ginawang wet na pagbababaran yan bago natin ilagay doon sa dry para lang po tayong breading ng chicken. Ayan, gawin na po natin at sabi kasi ng anak ko masarap daw po yan. Ayun, at unti-unti na tayo ng paglalagay sa wet at nilagay natin dito sa dry na cornstarch at saka breading mix. Ayun, at siya na po nating halu-haluin. Syempre, coated natin yan kasi nga ay basa siya. Iko-coated natin siya bago natin siya iprito ng malutong. Syempre, masarap po yan. Para po sa ating gagawin na sisig eggplant. Ayan, pag nananawa na sa mga luto ng talong na prito, inihaw, nilagang talong, etc. Pwede naman nating bigyan siya ng twist. Ayun, di ba? Masarap po 'yan. I-try nyo rin po. At nagustuhan ko din po siya. Masarap ulamin, parang hindi siya talong. Pag naluto, parang hindi siya talong. Ayan po yung itsura niya pag na-coated na po natin siya ng ating breading mix. Ayan, ganyan po siya. Yun, at siya natin yung ilalagay doon yung ating mga na-coated na. Lahat po yan ay ganyan ang gagawin natin. Syempre, konti-konti lang. Ganyan yung ating gagawin. Yun, marami-rami na din. Hanggang sa maubos natin tong mga talong na to. 5 talong po nga pala tong ginamit ko. Ayan, at piniprito na natin siya ng malutong. Gawin natin siyang crispy para diba mas masarap ang crispy pagka sisig. Ayun, hindi siya mahalata na talong pagka tinikman nyo. Ayan, at naprito na nga po natin lahat at tinransfer ko siya sa isang Tupperware at dahil nga po madami pala siya, hindi kasya siya sa plato na nilagyan ko. Nakagayat na rin ako ng sibuyas, sili at may kalamansi. At isasama na natin dito sa ating piniritong talong. Napaka-crispy po niyan. Ang ating pwede naman di gawing sisig kasi malasa na rin yung ating piniritong talong. Ayan, nilagyan po natin ng sibuyas. Lagyan natin ng 2 hiwa na sibuyas. Mas maganda po kasi dito yung sibuyas na yung white onion kasi nga para manamis-namis ang sisig pagka wala po tayong sibuyas na puti kaya sibuyas na pula na lang yung ating ginamit sa ating sisig na talong. Ngayon nilagyan na po natin ng sili. Yun, at lalagyan na rin po natin siya ng kalamansi at saka ng Reno. Ayan, liver spread. Meron siyang liver spread. Ihahalo natin siya dyan. Pampalinamnam. Diba yung ating sisig ay masarap pagka may liver spread. Ayan, ganyan lang, halo-halo. Ayan, hindi natin ilalahat tong baka umalat kasi.
Malat-alat ang liver spread. Yan naman, ganyan lang siya. Hindi ko nilahat yung isang lata na maliit. Ayun, di ba ang ganda na niyang tingnan? Parang hindi siya talong. I-try nyo talaga, napakasarap. Ayan, lagyan din natin siya ng mayonnaise. May mayonnaise na din. And then, nakalimutan ko lagay yung kalamansi. Dapat kanina ko pa nilagay yung kalamansi. At saka yung oyster sauce at konting toyo. Ayun. Kaya naman, pahuli ko siya nilagay. Hahaluin naman siya. Kaya, pasensya na. Nauna ko yung ayun, tsaka ko pa nilagyan ng oyster sauce. Konti lang. Baka sumobra yung tansya-tansya lang tayo dyan. Ayun, at napakasarap na sisig. Crispy po siya. Masarap kagatiin. Ayun, nilagyan din natin siya ng konting toyo. Isang kutsarang toyo. Ayoko kasing maalat. At nilagyan natin siya ng kalamansi. Isa lang nilagay kong kalamansi kasi nga mayroon na siyang mayonnaise. Baka umasim. Hindi ko na siya nilagyan ng sili na pula. Kasi baka sobrang umanghang. Kaya yung green na lang yung nilagay natin sa kanya. Talaga namang masarap. Titikman natin siya. Ang sarap. Ayan, nilagyan na po natin siya ng kalamansi. Syempre, megus-megus natin yan. May kalamansi na. Kompleto na yung rekado niya. Kompletos recados na siya. Sana nasundan nyo yung aking paggagawa. Ayan, kung nakarating ka dito sa video ito, sana magustuhan mo at sana matikman nyo rin yung aking ginawa na sobrang linamnam na crispy eggplant sisig. Napakasarap po niyan at lalo't ang aking talong ay napakasariwa at galing po dito sa aking garden. Dahil po yan ay aming tanim. Siyempre, bago natin ihayin, titikman ko muna kung ano ang lasa. Ayun, diba mukhang masarap. At hindi siya mukhang talong. Hindi siya mukhang talong. Siyempre, titikman natin yan. Dagdagan pa natin siya ng mayonnaise. Parang nakukulangan pa ako sa kanyang kulay. Ayun. Hindi ko naman nilahat masyado. Baka naman maglasang hindi na maganda pag sobrang dami ng mayonnaise. Ayun. Siyempre, titikman natin. Tikman na yan. Kung anong lasa niyan. Totoo po, promise. Ayan, itry nyo din. Magugustuhan nyo. Parang hindi talong ang lasa niya. Para siyang hindi talong. Ayan, siyempre, tikman natin ang aking ginawa. Ay, nako. Napakasarap. Totoo, masarap siya. Tikman nyo na. Ayan, tumigim na kayo. Libre na tikim. Napakasarap nitong ginawa ko na to. Hindi nyo siya malalaman kung talong. Kung sa mga hiyahayin mo to na hindi alam na talong pala yan. Di ba nagustuhan? Isa pa daw. Di ba? Ang sarap. Isa pa daw. Ayan. Pwede nang ulamin. Ready to eat na yan. Uulam namin to ngayon ni tatay. Hindi naman namin kayang ubusin yan para mamaya may ulam pa din. Ayan. Masarap siya. Masarap siya. Ayan, hanggang dito na lang ating video. Bye-bye. See you on my next vlog. Masarap na sisig.